Pinag-uusapan ngayon ng Blackwater dahil sa kanilang magandang record ngayon sa PBA kahit maaga pang sabihin pero nagdiriwang ngayon ng Blackwater at Terra Firma Jeep kung sa bagay. First time kasi itong nangyari sa PBA na ang dalawa sa lowest team sa PBA ay nangunguna ngayon sa standings. Sinabi po ni Jeff Carriazo na si James Yap pala ang dahilan kaya parang nagmamagic ngayon ng Blackwater. Cade Flores nagrereklamo sa PBA dahil hindi daw siya nakasama sa PBA All-Star. Gayong mataas naman daw ang stats niya. Disrespectful daw ito sa kanila. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Walang himala para sa Blackwater bossing dahil magaling daw talagang Blackwater ngayon. Kung sa bagay, alam nyo ba na natalo ng Blackwater ang dalawa sa mga bigating teams ni MVP? Una yung TNT. Talagang napalaban ng TNT sa kanilang mga quiz. Napaluhod pa nga si Coach Chot sa sobrang galing nila. Hindi sila makapaniwala na ganito na pala kagaling Blackwater ngayon. Tapos yung TNT, meron pang Castro, may Calvin Optana at RR Pugoy pa. Pero natalo. Pangalawa, itong Meralco. Nandyan si Chris Newsom, nandyan pa si Cliff Hodge at Bong Quinto. Tapos natalo din nila. Hindi ko alam kung bakit hindi nila magawang magipagsabayan sa Blackwater. Ay kay Coach Jeff, si James Yap daw ang sikreto ng Blackwater dahil alam niyo kung bakit? Dahil alam ni James Yap kung paano manalo. Naalala ko nga nung unang sumabak si James Yap sa Ross. Ang Ross noon umabot sa semis mga quiz. Hindi nga lang nanalo. Tapos ngayon, nandyan si Yap sa bossing at effective pa siya. Talagang may laban. Kung pagbabasihan ng mga experience ni James Yap, napakaraming championships nang naitala niya sa kanyang era at hindi makukuha ng San Mig Coffee Grand Slam kung wala si Yap dahil na rin sa kanyang mga clutch baskets. Ang ginawa ni Yap sa Blackwater para nagsilbi siyang playing coach. Tinuturuan niya mga kasamahan niya kung anong dapat gawin sa court depende sa sitwasyon. Ayon kay Coach Jeff, sa mga ganong player ang kailangan nila, yung alam kung paano manalo at tanging si James Yap palang dahilan kaya nabuhay ng Blackwater at nagiging buo ang kanilang chemistry. Pansin ko rin na hindi sila nagkakahiyaan at hindi takot tumira. Ibang klase palang dala ni Yap. Tsaka kahit sa mga practices at sa locker room, may mga payo siya sa lahat kung ano ang dapat gawin. Pagbalik ng mga higanting teams na gaya ng Ginebra, Magnolia at San Miguel, dito na masusubukan ng tapang nila. Kung gaano talaga ka-epektibo ang system na pinapatakbo nila. Kudaw sa magandang balasahan ni Coach Jeff, siguro ang kulang na lang sa kanila ay ang dagdagan ng veteran players na gaya ni Pingris at Simon. Paano kaya kapag naglaro pa sa Blackwater si Simon at Pingris para makumpleto ng Big 3? Biruin nyo, Big 3 ng Pure Foods franchise na sa Blackwater magre-reunion? Tara, next update tayo. Cade Flores nagre-reklamo sa PBA bakit hindi daw siya napasama sa PBA All-Star. Kung stats naman daw pagbabasihan, dapat lang daw nandyan siya. Ang reklamo niya walang pinagkaiba sa nire-reklamo ni Ahan Misi noon. Bakit daw wala siya? Sino nga pala si Cade Flores? Parang siya yung pumangalawa sa Rookie of the Year race last year, kung hindi ako nagkakamali. Kahit ako, medyo hindi ko siya masyadong na-recognize kung hindi sa kanyang stats. Para sa akin, dapat si Flores ilagay muna sa mga sikat na teams bago siya mapasama sa All-Star kasi nasa Northport siya ngayon, di ba? Tingnan nyo si Ahan Misi nung nasa Ginebra na, agad na pabilang sa All-Star. Pinupunto ko, ang All-Star natin ngayon ay para na lang sa mga sikat. Sa NBA halos puro mga sikat na rin ang nasa All-Star pero sikat naman sila dahil mamaw ang stats nila. Bali ang kulang na lang pala kay Cade Flores yung kasikatan kasi pag wala siya niyan, hindi siya All-Star, parang ganun. Ayon sa kanya, isang malaking disrespectful daw ang nagaganap sa All-Star selection. Dapat daw respetuhin naman yung kakayahan nila. Paano ba yan? Wala tayong magagawa kasi mga tao naman ang pumipili. Kung sana ibalik ng PBA yung North versus South na All-Star, siguro malaki ang chance ni Flores na mag-All-Star at wag lang yung boto. Sa katunayan, binalik na nga ng NBA yung dating All-Star selection nila. So PBA, sana ibalik din. Dapat gayahin nilang NBA na back to normal na lang All-Star. Halos iiyak kasi si Cade Flores. Dagdag pa niya, galit daw siya nung nalaman niya na ganito na palang selection. Isang popularity contest. Dapat baguhin na raw para makasubok naman mag-All-Star yung mga bago ang mukha at para magkaroon ng respeto yung ibang fans sa kanila. Paano ba yan, Cade Flores? Alam ko naman na may punto siya. Pero kung ayaw ng mga tao, ayaw talaga nila. Tungkol dyan, wala na tayong magagawa.